Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Hello mga ka-viewers, nandito na naman kami. Happy Easter po sa lahat. Tsaka maraming salamat sa palaging panonood po ng mga videos po namin. Car wash na naman tayo. Balik tayo dito para masulit yung binayaran natin na pang car wash. Kasi valid until April 18. 1 month po siya. Sayang naman. Baka magtataka kayo na lagi kami nagka-car wash. Sinusulit lang. Sayang naman kasi. Shoutout po muna kami sa Aquino family ng California, USA. Tapos sabi ni Chris Sikat, shoutout daw kay Tisoy Pogi ng Calgary. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Shout out Tisoy. Tisoy na, Pogi pa. Doble-doble ah. Oo nga. Tapos kay Kids Channel. Ayan, Kids, hindi ko maalala kung kailan ka papunta dito. Pero good luck sa biyahe mo. Tsaka kay Beng Beng Santos ng California, USA. Bagong subscriber natin to. Okay, thank Hello, you. Mang Beng. Welcome po sa aming channel. Tsaka maraming salamat po sa pag-subscribe. At ingat po kayo dyan palagi sa USA. Nag-a-unlaw na. Woo! Pero ito pa Hindi yung rain guard. Hindi nalilinis. Pero abot naman siya. Kasi yung rain guard niya nag-aarang. Oo, pero umaakyat naman yung tubig. May konting bula-bula lang. Okay lang. Hindi natin nadala pala yung pamunas, pero okay lang. Patuyuin na lang. Matutuyo lang. Importante na wala yung mga libag-libag. Ayan. Dahil Easter Sunday po ngayon, kamusta po pala yung bakasyon nyo nung yung long weekend dyan sa Pinas? Sa atin, Sigurado nag-enjoy yung mga umuwi ng probinsya. Kami dito lang. Sa atin, yung linggo ng pagkabuhay na talagang nakaugalian natin na maligo sa dagat, yung pagsalubong ba? Kayo yun, kami hindi. Kami talagang naliligo kami. Mm-mm. Diyan kasi tinatapat yung reunion namin. Ay sa mga pamilya pala namin diyan sa Negros. Kamusta pala sa inyo lahat at saka sa masayang reunion na naganap. Siyempre, enjoy yan sila kasi yun lang naman yung time na magtipon-tipon sila eh. So, yan. So, drive forward na po tayo kasi nagbo-blower na. Tapos hindi ko pala na-on yung cam pa. Nagka-count ako. Sabi ko, 8765431. Tapos hindi ko pala na-on yung cam. Bagong ligo na naman kami. Amoy. Dito muna po tayo tumambay sa McDonald's. Itambay muna tayo dito. Ilang days na lang, nakakapunta na rin kami ng Winnipeg. Sa mga taga Winnipeg dyan. hello sa inyo dyan. Kumusta sa inyo? Ito na yung dinner namin. Strawberry banana. Ito, it's chocolate. Chicken wrap. Kay mama, sa'yo. Binigyan ka? Hindi, sa'yo. Extra. Mali sa'yo. Softens mo. Ay, sarap. Uy, masarap. Small yung mini. Pero yan, masarap din yan. Yan, kain po tayo. Milkshake sa akin pala. Medyo maasim. Pwede ka try saya. Sarap. Masalt pa naman. Sana hindi natin nilagyan ng salt, no? Nga. Alam ba sa'yo dito? Crispy? Crispy. Beng, tapos ka na. Dapat pala small yung kasi yung choices nito medium and large lang na. Ito yung sa'yo. Yung small. Hindi, kay Beng-Beng yan. Kay mama, medium. Both of you guys medium.
Ala, para mabubusog na tayo nito pa. Bukas po, balik tayo ng lettuce. Dumamay din ako. Naglilitos na sa naman. Ako always super nauubos yung pagkain ko. Kasi pa yung sa birthday. Masarap yung wrap nila dito. Gusto yung sauce kasi. Ano yung sauce? Ang sarap ng sauce. Try ko nga ito. Sarap yan. Pico. Sarap din. Nasim. Nag-share na tayo lawa. Tapos na po kaming kumain. Meron palang meron tayong mga kababayan na mga taga Manitoba. Tapos, mga naghahanap sila ng mga matatrabahuan or naghahanap sila ng employer na nagbibigay ng LMIA. So kahit dito, maraming nagpo-post yung mga nandito na naghahanap din sila ng mga employer. Sa amin kasi medyo na-stop na yun ang pagbibigay ng mga LMIA. Oh? Lalo na sa Manitoba nung nakaraan na kita ko sa news, lalo na yung mga mga tapos na mga estudyante, mga international students. Marami talaga yung mga nangangailangan ng matrabahuan na nagbibigay ng LMIA. Kasi syempre, pag hindi sila makahanap, pagkatapos ng PGWP nila, wala nang chance na na makapag-stay pa sila dito unless lang kung makahanap sila ng employer na may LMIA. So yun yung ginagawa ng iba. Talagang naghahanap sila ng ibang province na malipatan para lang maghanap ng trabaho na makapag-provide ng LMIA. So, Hirap, no? Parang maraming nakakaawa ba? Nakakaawa maraming na yung since na pumunta ka dito, tapos parang hindi mo makuha yung gusto mo na... yung goal nyo. Oo. Yun. Merong iba na parang ilang taon na sila dito, tapos umiiyak yung anak niya, na sinasabihan niya na pag hindi ako makahanap ng employer na may LMIA, uuwi tayo, balik dun sa country nila, ibang lahi. Umiiyak yung anak niya, sabi niya, no, I don't want to go home, sabi niya. Parang siguro na-enjoy niya na yung buhay dito ng bata. Bukas, Uno, di ba bukas? Dadating na yung last batch ng sa inyo, yung mga assembler. 3 sila. Huling na yun, batch ng ilan yung nakuha sa Pinas? 100? 100 ata, 100. So, kompleto na sila. Yung isa kasi nag-message sa akin, welcome to Canada. Pag in case na gusto nyong mag-meet tayo, magkape-kape, yan, message ka lang. Kasi nagsabi siya sa akin na April 1, biyahe na daw nila dahil nakapag-pidos na sila. Ayan, kwentuhan lang, 'di ba? May share niya yung journey niya papunta dito kung bakit na-delay sila kasi inabot sila ng ilang buwan ba? Yung iba kasi umabot na dito ng mga 6 na buwan na yung last na sinundan 7? nila. Oo. Or 8, mga 8 months. Tsaka- Siguro sila. Tsaka ang dami ng mga na PR na dun sa mga naunang batch. Oo. Mga na PR na. So, congrats sa mga na PR na. Oo, congrats sa mga Iba talaga pag supported ng may mga company kasi. COPR na. Mm-mm. Kaya enjoy na lang ang buhay dito. Marami din sa kanila ang nagsasabi na hirap din sila. Doon sa mga baguhan na batch, no? Oo. Hirap sila since na yung bilihin na ngayon mahal. Ang rent ng bahay mahal. Papadala ka ng support sa family mo. Parang kumbaga ang nakikita nila, Yung sahod nila. parang konti na lang ang natitira sa kanila.
Kasi susupport sila doon sa family nila. Tapos yung para naman sa sarili nila. Doble yung gastos. At pag halimbawa dito naman na, syempre, yun nga, lagi namin sinasabi, pag dito na, may sarili ka ng bahay. Another stage na naman ng gastos yun. Kung hindi mo man sariling bahay, kahit na mag-rent ka, kahit na magre-rent ka lang, ganun din, napakalaking gastos din. Oo. Kasi halos isang sahod mo doon mapupunta. Sa totoo lang kapag nag-rent ka ng Bahay buong and utilities. pag buong bahay ang narentahan mo, doon lang mapupunta. Libo kasi, no? Sabihin na natin makakakuha ka ng 900, ay utilities mo naman 400, 1,300. Oo nga pala. Ito share lang namin. Ang utilities dito sa amin sa Regina, for isang pamilya ha. Good for 5 persons. 5 persons. Kasi kami may kapisan kami, di ba? May kahati kami. So, sa amin, umaabot na mga 420 ang total or minsan 430. Bali, 460 pa. Apat na bills yun, ano? 460. Oo. Water, Energy. power, energy, tsaka yung sa Stel, yung sa internet. Ang total namin, paiba-iba. So, ang total nakaraan para mga 460. So, itong binayaran ko, dahil kahati nga namin yung dalawa, bali 235, mga ganun. So, ibig sabihin, sa isang household pala, kung family of 5, aabot kayo ng ganyan. 400 to 500 pala yung abuti ng utilities. 350 to 400 to 500. Depende sa gamit. Pag winter po kasi, sadyang mataas yung bill. So, maabot siya ng 450, 400, ganyan. Depende yun sa lamig. So, nitong summer, hopefully, magiging okay naman. Mas bababa siya. Pag winter talaga, grabe. Tapos ang tubig, pansin namin, tumaas talaga siya. Pero baka nitong summer, sigurado yun, bababa na yung mga bills natin, na kasi hindi na ganun for sure yung heater, syempre hindi na maandar. Tapos power and water na lang. Pero yung water, pag summer, for sure, tataas lalo yun kasi ang dami nitong didiligan na plants. Ngayon kasi, ngayon nga yung tubig namin, from December until this month, umabot kami ng 170. So, paano pa pagka nagkaroon pa ng mga plants to na didiligan? Baka abot na tayo ng 200, no? Pero alam ko sa mga apartment, meron isang utility na parang kasama na doon sa babayaran mong rent. Parang inclusive na siya doon sa renta mo. So, depende kung tubig or power yung kasama. Kasi sa dati naming apartment, tubig yung libre eh. Ewan ko lang sa inyo. So, malaking bagay yun na may isang libre na utility. Comment nyo na lang kung saan lugar kayo, tapos kung anong libre dyan sa inyo. Kasi hindi kami masyado nakapaglipat ng mga apartment, no? Nang una kasi namin tinirhan, 2 bahay. Tapos, yung isa, ito na yung huli naming, yung apartment na inalisan namin. So, doon po kami may libreng tubig. Kaya wala kaming natirhan na yung apartment talaga na isang unit na kami lang. May mga ka-share kasi kami. Kaya, ayun. Hindi ganun kalaki yung utilities na binabayaran namin. Puro UK itong flag nila. Pangit na ng daan. Naglalabasan na yung mga potholes. Malubak na, no? Buo pa yung tubig sa lake. Hindi, isaw naman na.
Ito yung 20-20 dati ng mga fragrances, oh. 22 na. Oo nga. Mukhang mabango to. Paris. Next time, wala tayo hair products. Marami pa tayong shampoo din eh. Hindi, ito siya po para Pang hair. siya na. So, $50. Ang daming sale. Sa bagay, weekly naman kasi iba-iba yung products ng mga nakasale eh. Alas, Papa? So, ayan na yung nabili ni Dodong. Patingin na, Papa. Ayan, no. Hot water bottle. Tsaka yung panglagay sa kanyang Tapos sa design. joints. Ay, yung receipts. Receipt nandyan na. Ayan. Umbrella, oh. Matry na mamaya yung panglagay sa kanyang shoulder. Ooh. Lamigers. Parang umuulan. May snow nga. Merong flurries. So hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Alas 7 na sa amin pero maliwanag na. Maliwanag na. Maliwanag pa. Liwanag pa pala. Pa-summer na eh. Ganito ang panahon sa amin pagpa-summer. Alas 7 na pero maliwanag pa rin.